Today we will learn about that God's presence brings transformation. Sabihin po natin lahat, transformation. Or ibig sabihin, pagbabago. Ang presensya ng Diyos, pag tayo po ay papasok o mararanasan natin yung presensya ng Diyos, mararanasan din po natin yung pagbabago. Ano po bang pagbabago yan, Pastor? Okay, yan po yung ating pag-aaralan. 2 Corinthians chapter 3 verse 18 says, "And we all with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another, for this comes from the Lord who is the Spirit." Sabi po ng 2 Corinthians 3:18, okay, pag nakita natin o na-behold natin yung glory of the Lord, no? Sabi dito, with unveiled face, ibig sabihin wala nang tabing, wala nang hindrance, at nakita mo na ngayon yung kaluwalhatian ng Diyos, beholding the glory of the Lord, ano daw mangyayari? We are being transformed into the same image. Pag nakita mo daw ang Diyos, ang mangyayari daw sa iyo is you will be transformed into that same image. Okay? From one degree of glory to another. In other words, from glory to glory. Yan po ang may experience mo pag ikaw ay natagpuan mo o naranasan mo ang kaluwalhatian ng Diyos. You will be transformed into His image, and God will bring you from one glory to another glory. Amen. Napakasarap po pag ikaw ay nasa presensya ng Diyos. There's a transformation that will happen in your life. No? Hindi yung physical transformation, kundi something in your spirit, something in your life will change because yan po ang effect. Pag tayo po ay na-encounter natin ng Diyos, binabago ng Diyos yung tao. Hallelujah. An encounter with God can transform a person. Naniniwala po ba kayo nun? Na pag tayo ay na-encounter natin ng Diyos, pwede tayong mabago. Marami pong tao, they try their best na baguhin ang kanilang buhay. No? Nagbasa sila ng libro, maraming libro na binasa nila, paano daw maayos ang buhay. No? Paano ma-improve ang buhay, ang ugali. May mga tao nag-search, nanood sa YouTube, nag-search sa Google, paano ba ang buhay ay magiging maayos? Pero marami pong tao ang hindi na-achieve yun. Marami pong tao ang hindi nila nagawa yung mga bagay na yun. Kasi ito po ang katotohanan, only God can transform your life. Only God can change your life. Amen? The presence of God can transform a person. And that's what we need. Hindi mo kailangan ng maraming libro. Hindi mo kailangan mag-research o mag-search pa sa Google. Ang kailangan mo yung presensya ng Diyos sa buhay mo. Yan ang magbabago sa buhay mo. Amen. Ito po, lagi ko pong sinasabi ito. Hindi naman po kayang baguhin ng tao yung isa pang tao. Tanging ang trabaho po ng Diyos, baguhin ang buhay ng isang tao. Amen? Bakit? Kasi siya ang may akda ng buhay. Siya ang may gawa, siya ang may bigay, at siya ang may nakakaalam sa buhay ng isang tao. Kaya alam din ng Diyos kung paano baguhin. Amen? Pag ikaw meron kang appliances, o sabihin na natin, TV, no? May flat screen TV ka, ang tatak Samsung, nasira yung TV mo na Samsung, no? Hindi mo dadalhin sa sa TCL, o kaya hindi mo dadalhin sa ano bang kalaban ng Samsung, sa Sony. Bakit po? Magkaiba po ng gawa yun. Parehong flat screen TV yun, pero magkaiba ang kanilang technology. Sasabihin sa iyo ni Sony, wala po kaming pyesa niyan. Tama? So saan mo dadalhin yung flat screen TV mo Samsung?
sa service center ng Samsung. Amen? Kasi sila ang gumawa noon, sila nakakaalam noon. Ganon din ang buhay ng tao. Hindi mo, pag gusto mong ayusin yung mga mali sa buhay mo, hindi mo dadalhin yung buhay mo doon sa tao na hindi naman siya ang gumawa. Hindi mo dadalhin ang buhay mo doon sa libro, iaasa mo yung buhay mo sa libro na hindi naman siyang may akda ng buhay mo. Babalik ka dapat sa Diyos na lumikha at gumawa sa ating lahat. Amen? Kasi alam ng Diyos kung paano ayusin yan. Kung paano ayusin ang buhay ng isang tao. Kailangan po natin ang presensya ng Diyos. Marami pong tao ang nakakaranas, pag naranasan ng presensya ng Diyos, ay talagang nagbabago. Ang tawag dyan ay encounter. Sabihin po natin lahat, encounter. Hindi engkanto ha, iba yung engkanto. Nakakatakot yun. Ito, encounter, ibig sabihin naranasan mo. No? Encounter with God. At kahit ano pa yung background mo, kahit sino ka pa, once na encounter mo si Lord, pwede kang baguhin ng Panginoon. At walang imposible po sa Diyos. Meron po tayong papanoorin na clip, no, video clip. Ito pong taong ito ay isa po siyang terrorist. No? Isa po siyang Muslim terrorist. Ano po siya? Member ng Hezbollah. No? Alam niyo yung umatake sa Israel, yung Hamas. No? Yon, ganun sila. Yung Hezbollah, ganun din sila. No, galit din po sila sa mga Hudyo. At ang kanilang gusto at layunin ay ubusin, no, yung mga Hudyo. So, ito pong taong ito siya po ay nagkaroon ng karanasan sa Diyos. Nung siya po ay nakulong. Nakulong po siya, nahuli po siya, nakulong po siya. Ang nangyari po sa kanya ay doon po sa kulungan ay nagkaroon siya ng experience sa Diyos. Okay? Nung una, kala niya mamamatay na siya kasi parang meron siyang fear nung siya ay nakulong. Pero hardliner siya pero may karoon siya ng fear. Doon po niya nakilala si Jesus. Panoorin po natin. After a 2-year stint in Pakistan, Javid was arrested in Malaysia for carrying illegal passports. He was thrown into prison. There, he had a strange encounter. And I would just meditate in the verses of Quran. And once, as I was doing that, I felt just a fear, just filling my heart, and I felt literally a presence of a spirit. This spirit immediately made me feel like my life is in danger. I knew in my heart what we call shayateen, satanic, demonic spirits. So I started rebuking it in the name of Allah, and I just cried out in Farsi, my own native language, said, God, help me. And the moment I said that, as clear as you hear my voice, I heard a voice. And that voice said, bring the name of Jesus. And the words that came out of my mouth sounded without thinking, Jesus, if you are true, show me yourself. And before I was finished with the sentence, that spirit had ran away. And that is how my story basically began. That is not my story of conversion, but that's the beginning of my confusion. He had another strange encounter in his cell. And then I felt the whole room filled with the holy presence of God. It is as if time stops. You know things about God without Him ever saying anything to you. The first thing I knew about Him was His holiness. I knew He's a holy God. And I knew that He's just. And I knew immediately that simultaneously these things are going through my mind and my heart. And I knew I'm unholy. This is in spite of all the good things I've done in my life. I knew that I have sins in my life, and I knew that He's just and He must judge me, and because of His justice, I deserve death. At that moment, I felt a touch on my left shoulder and a voice that says, I forgive you. And I didn't understand
I did not understand how could that be possible, because I had heard Allah is forgiving and merciful, but we cannot know His forgiveness till the day of judgment. So I said, who are you that forgives me? And I feel forgiven today. And he said, I am the way, the truth, and the life. And I did not understand what that means, because I had never heard those words. So I said, what is your name? And he said, Jesus Christ, the living God. I fell onto the floor. And I just wept. Kahit sino ka pa, kapatid, kahit sabihin mong terorista ka na, sa katulad nun, once you have an encounter with God, an encounter with Jesus, kaya kang baguhin ng Panginoon. Amen. Everyone needs to encounter Jesus. Lahat po ng tao kailangan nilang makilala, ma-encounter si Jesus. Kaya po, kapatid, tayo po mga nakakilala na, let us bring Jesus to the people. Ipakilala po natin ang Panginoong Jesus sa kanila. Let us share the gospel. Amen? Kailangan po ng tao, lahat ng tao si Jesus, because only God can save them. And only God can change them. In the Bible, meron po mga tao naka-encounter sa Diyos na kung saan nabago po ang kanilang buhay. Pag-aralan po natin yung buhay ni Moses, kung paano niya na-encounter ang Panginoon at nabago po ang kanyang buhay. Dumating po yung araw na may encounter niya ang Diyos. Sa Egypt, hindi niya kilala kung sino ang Diyos. Kasi Egyptian siya during that time na nasa Egypt siya. Pero ito, nandito na po siya sa Midian, dito niya po natagpuan ang Diyos. Let's read Exodus chapter 3, verse 1. One day, Moses was tending the flock of his father-in-law, Jethro, the priest of Midian. Then he led the flock far into the wilderness and came to Sinai, the mountain of God. There, the angel of the Lord appeared to him in a blazing fire from the middle of a bush. Moses stared in amazement. Though the bush was engulfed in flames, it didn't burn up. Sabi niya, this is amazing, Moses said to himself. Why isn't the bush burning up? I must go and see it. When the Lord saw Moses coming to take a closer look, God called to him in the middle of the bush, Moses, Moses. Here I am, Moses replied. Do not come any closer, the Lord warned. Take off your sandals, for you are standing on holy ground. I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. When Moses heard this, he covered his face because he was afraid to look at God. This is an encounter with God na na-experience ni Moses. Now, we know the story of Moses. Si Moses po, siya po yung humati, ginamit ng Lord para hatiin yung Red Sea. Siya rin po yung ginamit ng Diyos para parusahan yung Egypt ng 10 plagues. For 40 years, si Moses po, siya po ang naging leader ng buong Israel doon sa desert na kung saan na-experience nila yung signs, wonders, and miracles ng Panginoon. That is Moses. And it all started with an encounter with God. Amen? Hindi naman po siya trained. Hindi siya Bible scholar. Nagkaroon lang siya ng experience sa Diyos. Amen. Dahil diyan, nagbago ang kanyang buhay. Dahil diyan, siya po ay ginamit ng Panginoon. So, there are things na kailangan natin maunawaan when we encounter God. What happens when we encounter God? Ano po ba ang nangyayari when we encounter God? Tingnan po natin, according to sa story, tingnan po natin kung ano yung nangyayari when we encounter God. Una, God initiates the encounter. Unang-una po, kapatid, meron po tayong tinatawag na divine appointment. Sabihin po natin lahat, divine appointment.
Meron pong tinakda ang Diyos na kung saan ikaw ay kakatagpuin niya. Hindi mo alam, sineset up ka pala ni Lord. Amen. Kasi may encounter mo siya. Just like Moses. Sarap na sana ng buhay niya. Nasa Egypt siya. Pero ano nangyari? Nakapatay. Nagkaroon ng setback. So anong kailangan niya? Tumakas. Pero hindi niya naunawaan. Set up pala. Amen. Minsan ganyan ang ginagawa ng Diyos sa atin. Pastor, bakit kailangan ba tayong mag-setback? No? Para ma-set up. Kasi alam nyo, kilala na kasi ng Diyos yung bawat isa sa atin. Minsan hindi tayo nakukuha ng salita. Pakiusap. Minsan kailangan tayong dumaan sa mga mapapait, masasakit, na kailangan pagdaanan para lang ma-realize mo, Lord, suko na ako sa iyo. Amen. Tanungin mo yung katabi mo, ganun ka ba? Sumagot naman, yes. Diba? Kilala kasi ng Diyos, meron naman madaling kausap. No? Madaling kausap, pero meron din mga tao na kailangan talaga dumaan. Kailangan talaga masaktan. Kailangan talaga madikdik, madurog, mapulbos para mahubog uli ng Diyos ayon sa kanyang wangis. But it's all good, kapatid. It's for the glory of God. Amen. Hallelujah. So never miss your appointment with God. Huwag mong imimiss yung appointment mo sa Diyos. Pag yan na mismo, kapatid, ulit na naman yan. Setbacks na naman yan. Challenges na naman yan. Trials na naman yan. Amen. So si Lord ang nag-a-appoint. God initiates the encounter. Second thing na nangyayari when we encounter God ay ito. An encounter with God reveals or highlights the truth about God or the truth about Him. Okay? Tingnan niyo po yung nangyari kay Moses in verse 5 to 6. Nung siya'y lumapit doon sa burning bush, ano sabi sa kanya? Do not come any closer, the Lord warned. Okay? Nagpakilala ang Diyos. Ang sabi niya kay Moses, take off your sandals, for you are standing on holy ground. No? I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. When Moses heard this, he covered his face because he was afraid to look at God. Pag na-encounter mo ang Diyos, kapatid, meron po nangyayari. Ang nangyayari po, nare-reveal sa iyo kung sino talaga ang Diyos. Nare-reveal at na-highlight talaga yung glory at kaluwalhatian ng Diyos, yung holiness ng Diyos. Tumo, sabi kay Moses, huwag kang lalapit, tanggalin mo yung sandals mo. Bakit? Kasi banal tong lugar na ito. At banal siya. So pinatanggal yung sandals niya. Amen. Pinakita o pinaranas ng Diyos kay Moses that He is a holy God. Amen. Part of our transformation is having a deep revelation of who God is. Listen, minsan hindi tayo talagang tunay na nagbabago kasi hindi kasi natin nakikilala ang Diyos ng mas malalim. Ang pagkilala lang natin sa Diyos ay kung ano yung kwento sa atin, kung ano yung narinig mo. Pero hindi ka pa nakakaroon ng encounter, experience na mas malalim. Kaya ikaw, no, hindi mo pa binabase sa experience yung pagbabago. Nakabase pa doon sa tinuro ni pastor, tinuro ni growth group leader. Pero pag meron kang experience sa Diyos, at nakita mo, Lord, ang tindi mo talaga, then, iba po ang pananaw mo. Iba po ang pagtingin mo sa Panginoon. Iba ang pagbabago na mangyayari sa iyo. Amen. Hallelujah. It's one thing to read and hear about Him. It's another to stand before Him. No? Tayo po naririnig natin patungkol sa Diyos, nasa sermon palagi. Tayo po nababasa natin patungkol sa Diyos,
Pag binubuklat po natin yung Bible, pero iba pa rin pag ikaw nasa harapan mo ng Diyos. Walang salita na ikaw ay masasabi. Why? Because pag nakita mo yung glory ng Panginoon, iba. Amen. It's an experience na hindi mo malilimutan. An experience that will change your life forever. So, have a desire. Kailangan i-desire natin to know Him more through an experience. Listen, magkaroon tayo ng desire na makilala natin ang Diyos through an experience. Ma-experience natin yung presence niya, maranasan natin yung glory niya. Amen? In God's presence, His glory and His holiness, na-highlight yan. Sa presensya ng Diyos, diyan mo makikita yung kaluwalhatian niya. Because of His glory, we cannot stand. No? Talagang magpapatira pa ka na lang pag naranasan mo ang presensya ng Diyos. Isang Sunday po, doon po sa dati naming church, dito po sa Taytay. Nung time na yon ay hindi pa po ako pastor. Ako po ay drummer. No? Kami po nila Pastor Wes, iba-iba pong instrument yung aming tinutugtog. That Sunday, ako po yung naka-assign na drummer. Ang tindi po nung naging pagkilos ng Panginoon that Sunday. Ang tindi po ng worship. Lahat po ng tao nag-iiyakan na. No? Tapos mga nakaluhod na, nag-iiyakan na, ang tindi ng presence ng Diyos. Ako po bilang drummer, meron po akong habit. No? Pag ako po nagdadrums, makulit po ako maingay. Boom! Habang nagmi-minister yung pastor namin. Ganun ako ng ganun. No? Nakita ko yung mga tao, mga nakaluhod na, umiyak na. Ako, ganun, kulit ko pa rin. No? Sabi ko, Lord, mukhang ako na lang ata hindi napupuspos ha. No? Mukhang ako na lang ata hindi napupuspos. Lahat nakaluhod na, nag-iiyakan na. Kaya sabi ko, Lord, huwag niyo po akong lampasan. Ako rin, gusto ko maranasan. No? All of a sudden, parang minapansin akong may naglalakad. So sabi ko, naku, si Lord ata to. Ginawa ko, lumuhod na ako. Sumubsob na ako doon sa gilid ng drums. No? And God gave me a vision. Doon sa vision ko, yung church, no, nakikita ko yung mga tao, nakapikit ako nakaluhod akong ganyan, nakapikit, pero nakikita ko yung mga tao, mga nakaluhod, umiiyak. And then I saw God entering the church. Alam mo, meron din kaming ganito, yung gitna. Nakita ko, hindi ko nakita yung muka. Nakita ko lang yung damit. I know it's Jesus. No? You will know ka talaga pag si Lord talaga And I know it's Jesus. Naglalakad po siyang ganyan. Habang siya naglalakad papunta ng altar, hinihipo po niya yung mga nakaluhod. Hinihipo niyang ganyan. Hinihipo niyang ganyan. Nakita ko siya, paakit siya ng altar. Yung drums po namin nasa altar. Sabi ko, Lord, ako palapit si Lord. Ako palapit na. Pero nung nakikita ko, lumalagpas sa akin. Alam ba, yung drums, lalagpas ng ganun. So sabi ko, Lord, huwag mo po akong lampasan. Gusto ko rin ma-experience ka. At habang yung paa, nakita ko huminto. Tapos humarap doon sa direksyon ko. Iyak na ako ng iyak. Sabi ko, Lord. And I felt God touched me. Antindi po. Amen. And that experience, kapatid, hindi ko siya malilimutan. It's always a testimony na si Lord, even in the worship service na ganito, He can come, and kumbaga do kung ano yung gusto niyang gawin. Hallelujah. And I pray tayo din magkaroon ng ganyang experience. Amen? Gusto niyo po ba nun? Amen. Sarap po nun. No, ako, ang dami ko, pag nagkwento ako ng mga experience ko sa Panginoon during mga worship service, nako, grabe po. No? Pero yung isang bagay pong yun ay hindi ko po siya malimutan.
Revelation 1:17, when I saw him, I fell at his feet as if I were dead, sabi ni John. But he laid his hands on me and said, don't be afraid, I am the first and the last. That is Jesus. Now listen, si John po, kilala niya si Jesus. For 3 years magkakasama sila. Si John the Beloved po ito yung sumulat po ng Revelation. For 3 years kasama niya si Jesus. Day and night, 24/7. Isa po siya sa mga disciple ni Jesus. So, siya ay very familiar siya sa mukha ni Jesus, very familiar siya kung sino si Jesus. Pero, during this time, itong revelation na to, wala na po si Jesus, nasa langit na po si Jesus na ito Nasa glorious body na si Jesus. Pero nung nagpakita uli si Jesus sa kanya, hindi sinabi ni John, oh Jesus, ko pala yan, hello. No? Uy, si Jesus, hindi sinabi ni John. Nung nakita ni John, si Jesus uli, he fell at his feet as if he was dead. Ang tawag po dyan ay slain in the spirit. Nakita na po ba kayo ng pag lay hands, tumutumba, bumabagsak? Ang tawag po doon ay slain in the spirit. Pag ikaw napuspos ng Espiritu ng Diyos at nagkaroon ka ng encounter, isa po sa mga nangyayari yan, yung bumabagsak ka. Because you cannot contain the glory ng Diyos. Kasi ganun lahat ang nangyayari. Every time na ma-encounter mo yung glory ng Diyos, Moses, luhod, nagtago pa, nagtakip ng mukaway. Kasi ganun katindi yung glory. Si John, na bumagsak pa as if he was dead. Why? Kasi ganun katindi yung glory. Amen? Yung na-experience ko na nagkaroon akong vision, anong ginawa ko? Luhod. Bakit? Hindi nga ako makatingin Nakita ko lang yung paa. Lalakad na ganun. Ganyan ang Panginoon. When you experience God's glory, hindi mo mako-contain. Because God's glory is so immense, so powerful. Ganyan magpakilala ang Diyos. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin si Lord. So what happened next to Moses? So na-encounter niya ang Panginoon. He saw God's glory and God's holiness. Exodus 4 verse 10 sabi, but Moses pleaded with the Lord, oh Lord, I am not very good with words. I have never been, and I'm not now, even though you have spoken to me. I get tongue-tied and my words are tangled. Then the Lord asked Moses, who makes a person's mouth? Who decides whether people speak or do not speak, hear or do not hear, see or do not see? Is it not I, the Lord? Now go, I will be with you as you speak, and I will instruct you in what you say. Now listen, the third thing na mangyayari when you encounter God, kanina sabi natin, nare-reveal yung glory ng Diyos, nare-reveal kung sino talaga ang Diyos. The third thing is, an encounter with God reveals the truth about us. Ang nare-reveal naman ngayon ay katotohanan sa atin. Alam niyo si Moses, itong verse na binasa natin, pangatlo na to, na time na kung saan nagre-reklamo siya sa Diyos. Sabi niya, Lord, di ko kaya yan. Lord, di ko kaya yan. Tinatanggihan niya yung pinapagawa ng Diyos sa kanya. At itong verse na ito, sabi niya, hindi, Lord, utal ako, hindi ako pwede magsalita. Kumbaga, yung dila ko, nauutal pag ako nagsasalita. Pero ano sabi sa kanya ng Diyos? Sino ba gumawa ng bibig mo? Sino ba gumawa ng bibig mo? Who makes the person's mouth? Sasabihin mo, utal ka. Sasabihin mo, hindi ka makakapagsalita. Who decides whether people speak or do not speak? Hear or do not hear? See or do not see? Is it not I, the Lord? Sabi sa kanya ng Diyos, sino ba gumawa ng bibig mo? Sino ba ang gumawa ng mga bagay na yan? Di ba ako? Amen? Bakit sasabihin mo, hindi ka makakapagsalita? Ako gumawa ng bibig mo. Kaya nga sinasabihan kita na magsalita ka. Kasi ako gumawa niyan. Ibig sabihin, yung sarili mo lang yan. Gusto mo lang, ayaw mo lang sumunod.
na-reveal yung puso, yung pagkatao ni Moses dito. No, nang na-encounter niya ang Panginoon. Si Moses po, no, meron po siyang katigasan ng ulo. Papalusot pa siya. Meron pong isa pang encounter na kung saan na-reveal din yung kanyang mga pagkakasala. Ito naman pong si Paul. Nung siya po ay nakakilala sa Diyos, yung kanyang encounter with Jesus. Matatagpuan po natin yan in Acts chapter 9, beginning verse 1. Now, basahin po natin. Meanwhile, sabi dito, Saul was uttering threats with every breath and was eager to kill the Lord's followers. So he went to the high priest. He requested letters addressed to the synagogues in Damascus, asking for their cooperation in the arrest of any followers of the way he found there. He wanted to bring them, both men and women, back to Jerusalem in chains. So si Paul, yun pong gusto niya, hulihin yung mga Kristiyano. Ipakulong yung mga Kristiyano, patayin yung mga Kristiyano. Hudyo po ito si Paul. Pero nagkaroon po siya ng divine appointment, experience, encounter with Jesus. Verse 3. As he was approaching Damascus on this mission, a light from heaven suddenly shone down around him. He fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Who are you, Lord? Saul asked. And the voice replied, I am Jesus, the one you are persecuting. The men with Saul stood speechless, for they heard the sound of someone's voice, but saw no one. Saul picked himself up off the ground, but when he opened his eyes, he was blind. So his companions led him by the hand to Damascus. He remained there blind for 3 days and did not eat or drink. Okay? An encounter with God reveals the truth about us. Si Paul, ang akala niya, yung pagpe-persecute niya, pagpapakulong niya at pagpapatay niya sa mga Kristiyano is a service for God. Para sa kanya, ginagawa lang niya yung kalooban ng Diyos. Siya ay naglilingkod sa Diyos nung inuubos niya at pinapersecute niya yung mga Christian. Okay? It's a deception na akala niya ay tama. Pero nung na-encounter niya si Jesus on the road to Damascus, ang unang-unang ni-reveal sa kanya ay ito. Nung nakilala niya si Jesus, ang unang-unang nangyari sa kanya, nabulag siya. Bakit po siya nabulag? Kasi yun ang katotohanan sa kanyang buhay. Kala niya nakakakita siya, pero ang totoo, bulag siya. Okay? So what happened? In Acts chapter 9 verse 17, so Ananias, nagpadala po ang Diyos para ipag-pray si Paul. Pinadala ng Diyos si Ananias. So Ananias went and found Saul. He laid his hands on him and said, Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road has sent me so that you might regain your sight and be filled with the Holy Spirit. Instantly something like scales from Saul's eye, and he regained from Saul's eyes, and he regained his sight. No? Merong para daw scales na nahulog sa mata ni Saul. Then he got up and was baptized, and after he ate some food and regained his strength, Saul stayed with the believers in Damascus for a few days, and immediately he began preaching about Jesus in the synagogue, saying, He is indeed the Son of God. Nagbago si Paul. No? Part of our transformation is dealing with our sins and weaknesses. Hindi tayo mababago kung hindi ididil ng Diyos yung mga kasalanan at kahinaan ng ating buhay. Amen. In God's presence, God will always deal with sin. Kasi light and darkness yan eh. Okay? Pag ikaw nasa presensya ng Diyos, lagit-lagi ididil ng Diyos yung mali. Lagit-lagi ididil ng Diyos yung mga kasalanan. Para ma-experience natin yung transformation, unang-una dapat aminin mo na ikaw ay makasalanan.
Aminin mo na ikaw ay nagkamali. Aminin mo na hindi mo kaya kung wala ang Diyos. Kasi pag hindi mo aaminin na ikaw ay may kasalanan, hindi mo aaminin sa Diyos na ikaw ay may mga kahinaan, hindi maayos ng Diyos ang buhay mo. Parang doktor lang yan eh. Pag ikaw may sakit, kailangan malaman ng doktor saan ang sakit. Hindi ka pwedeng pumunta sa doktor, Dok, may sakit ako. Ano sakit mo? Secret, hulaan mo. Hindi, walang magagawa yung doktor sa'yo. Hello? Hindi hula, hindi ka gagaling. Bakit? Hindi, mahirap hulaan yung sakit mo kung hindi mo aaminin. Ganon din sa Diyos. Pag tayo lumapit sa Diyos at dinidil ng Diyos talaga yung problema mo, kailangan aminin mo. Huwag ka mag-in denial. Amen. Hindi maaayos yan. Sabi mo sa katabi mo, aminin mo na kasi. Amen? God will deal with those sins, those weaknesses. Alam mo ang kasalanan, alam mo yung folly ni Paul? Listen, ano ba yung pagkakamali ni Paul? Bakit siya ay nabulag? Okay? He was a religious person. He was a religious person. He loved his religion. Ano po ba religion niya? He is a Jew. No? Siya po ay isang Hudyo. No? So ang kanyang religion, no, yung religion po nung time ni Jesus, Judaism. Okay? Pero listen, he was blind. He was blinded. He was deceived by his religion. Bakit? Kasi pinapatay na niya yung mga tao eh. Yung mga Kristiyano. Akala pa rin niya, tama pa yun sa harapan ng Diyos. Hello? Kaya nag-manifest eh. Nag-manifest sa kanya nung nakasalubong niya si Jesus sa road. No? Nabulag siya. Why? Kasi yun talaga ang problema niya. He was deceived. He was blind. Kaya nung siya pinag-pray, ano natanggal daw sa mata niya? Para daw kaliskis. Alam mo yung kaninang umaga, meron pala tayong umattend dito na operahan siya para sa katarata. Parang may katarata ka. Alam mo yung katarata? Yung nag-solidify yung liquid sa mata mo. Nagiging ano siya, parang scale. Nakakakita ka, pero blurred. May mga tao, kaya tinitiis nila yun. Ang importante, nakakita naman ako, pero blurred. Ganun daw yung natanggal sa mata. Parang kaliskis sa mata. Kasi ganun yung situation ni Paul eh. Ang nakikita niya yung religion niya, pero hindi niya nakikita si Jesus talaga. Hello? That's the problem with the religion. Pag tayo naging religious, minsan nakala mo, okay ka pa kay Lord, pero ang totoo, hindi. Kala mo, tama yung ginagawa mo sa Diyos, pero ang totoo, hindi pala yan ang pinapagawa sa ng Diyos. Deception. No, nadideceive tayo. Kala natin tama. Kala natin mabuti. Pero totoo, religious na tayo. A deception, no? God will never allow you to continue living a life that is not in accordance to His will. Kapatid, mahal na mahal tayo ng Diyos at ayaw ng Diyos tayo po'y manatili sa kasalanan. Don't think that it's okay with God that you are far from Him. Huwag mong isipin, kapatid, minsan itong iniisip ng ibang mga Kristiyano, okay lang naman yan. No? Pahinga lang naman ako. Okay lang naman yan, konti lang naman. Hindi naman ako babackside ng lalamig lang. No? Don't think that it's okay with God. That you are far from Him. Na okay lang yan, naintindihan ka ni Lord kahit lumayo-layo ka muna or magliwaliw-liwaliw ka muna. It's never okay with God. It's never okay with God na tayo po'y nalalayo. Amen? Kahit ano pa po yung excuse natin, kahit ano pa po yung dahilan natin para po tayo lumayo, panandalian sa Diyos, kapatid, it's never okay with God. God is always hurt and saddened when His child choose to stay away from Him. Nalulungkot ang Diyos, hindi na natutuwa ang Diyos. Nasasaktan siya. Pero alam niyo, totoo, God will never violate your choice. Hindi i-violate ng Lord yung choice mo. Pero sasabihin ko po sa inyo,
nasasaktan ang Diyos pag meron tayong mga wrong choices. Nasasaktan ng Diyos. Hindi ibig sabihin, okay sa Diyos. Ang ibig sabihin, God will not violate your choice. Pero nasasaktan siya doon sa maling choice mo. Amen. An encounter with God reveals the calling. Just like Moses, just like Paul, nung na-encounter nila ang Diyos, doon nila naunawaan kung saan sila tinatawag ng Diyos. Exodus 3:10, ito po sabi kay Moses, "Now go, for I am sending you to Pharaoh. You must lead my people Israel out of Egypt." Okay? Si Moses, after the encounter niya sa burning bush, that's the first encounter niya sa Diyos. Siya po ay tinawag ng Lord to lead Israel out of Egypt. Si Paul, that's his first encounter with Jesus dun sa road of Damascus. No? Siya po ay naging apostle to the Gentiles. Nagkaroon po ng calling. Sabihin po natin lahat, calling. After an encounter with God, kapatid, He will reveal to you your task, your calling in His kingdom. Kaya ka nga minimit ni Lord kaya ka nga ini-encounter ng Diyos because merong i-reveal sa iyo ang Diyos at merong ipapagawa sa iyo ang Diyos. Your life will experience a change of direction. Dati po, wala po sa plano ko magpastor. Praise and worship team lang po ako. Tugtog lang po ako. Puro pakyut lang po ang ginawa ko sa church. Nung ako po'y kabataan. Wala akong balak magpastor kasi alam ko yung buhay ng pastor eh. Ilang pastor na yung nakita ko. Sabi ko, ayoko maging pastor. Hindi madali. Mahirap. No? Yun ang plano ko. Tugtog lang ako sa church. Minister, worker lang. Pero nung ako ay kinatagpo ng Diyos at tinawag to be a pastor, pinakita sa akin ng Lord yung calling and I said yes. Kapatid, naiba yung direksyon ng buhay ko. No? Hindi lang music ministry, hindi lang there's something more and bigger than me, no, yung pinapagawa ng Panginoon. Amen. Your life will experience a change of direction pag ikaw na-encounter mo ang Panginoon. From your own dream and aspiration to a life surrendered to God's will and plans and calling. Dati meron kang dream and aspiration sa iyong sarili, pero pag na-encounter mo ang Lord, tinawag ka ng Panginoon, ngayon, iba na ang direction mo, iba na ang gusto mo. Yung gusto na ni Lord, yun na ang gusto mo. You will realize that your life is not about you anymore. It's about God now. Dati yung buhay mo, puro ikaw, puro ikaw, sarili mo ang iniisip mo, pero pag ikaw, tinawag ng Diyos, ang iisipin mo na yung kalooban ng Diyos at gusto ng Diyos. Part of our transformation is when we embrace our calling. Parte ng pagbabago ng buhay ng isang tao ay yung ikaw ay makasunod sa calling mo to live out your calling. Part of your transformation is your calling. No? May mga taong ganyan, kaya hindi sila fully nagbabago. It's because they neglect their calling. Hindi kasi nila naunawaan na yung pagbabago nila, part ng calling nila, no, para mabago sila, kailangan i-accept nila yung calling nila. Ito kaya ang sinasabi ko doon sa mga worker. May mga workers minsan sasabihin nila, Pastor, hindi ako pwede mag-worker, di ako ready mag-worker. Kasi marami pa akong kailangan malaman sa Diyos, marami pa akong kailangan malaman sa Bible, kailangan marami pa akong training. Ito lagi kong sinasabi. No, ito ang lagi kong sinasabi doon sa mga tao na ganyan ang dahilan. Sasabihin ko sa kanila, alam mo kapatid, may mga ituturo sa iyo ang Diyos na pag ginawa mo na, pag nag-worker ka na, pag nandun ka na, doon mo lang matututunan. Kasi hindi kayang ituro ng seminar yun. Hello? Bakit ko nasabi yun? Kasi ganun po ako tinuruan ng Diyos. Hindi po ako nakapag-Bible school nung ako po yung nagsimula magpastor. Ako po ay tinanggap ko lang yung calling, sabi ng pastor namin, Brother J, tinatawag ka ni Lord na maging pastor. Tinatanggap mo ba?
Alam ko na noon pa, no, na tinatawag ako ni Lord na maging pastor. No, sabi ko, opo. In-schedule na ako. Ordination na ng pagiging pastor. Ganoon. No? Do inordain na ako ng pagiging pastor. Sabi ko, ano na nga gagawin ko? Inassign kagad ako noon sa isang church. No? Isang church. Alam niyo, listen, doon ko natutunan kung paano maging pastor. OJT kagad. Hello? Kasi may mga bagay na pwedeng ituturo sa iyo ng Diyos through experience na hindi maituturo sa iyo nung pastor mo o nung libro. Hello? Sabi ko nga, oo nga po Panginoon, no? Ang tindi. Kasi kung hindi ko, talagang alam yung bagong pastor, kasi hindi ka naman bagong pastor ka lang, talagang magpe-pray ka. Pero mo, pinahawak sa'yo kagad yung church, yung pinahawak pa naman sa akin church, problema kagad. Kasi yung church na yun, pawala na. Sabi sa akin, Pastor Jay, punta ka dun sa church na yun, tulungan mo. Pawala na bebenti na lang yung, wala pang 20 ata yung miyembro, maubos na kasi nagka-problema yung church na yun. Talagang natuto ko mag-prayer and fasting kahit hindi niyo ako sabihan Sabi magpe-pray talaga ako, magpapasing talaga ako. Natuto talaga ako magbasa talaga ng Bible na mas malalim pa. Natuto talaga ako makinig sa Diyos, sa tinig ng Diyos. Bakit? Kasi hindi ko kaya on my own. Those things natutunan ko nung nandun na ako. Amen. Ganun din. Tayo, once na tinanggap na natin yung challenge, once tinanggap na natin yung calling, may mga ituturo pa rin ng Diyos sa atin. Na kung saan matututunan mo na hindi kayang ibigay ng ibang tao. Amen. Kahit nga kami ngayon, mga pastor, matagal na kami mga pastor, meron pa rin mga matututunan. Amen. Hallelujah. So ano dapat natin gawin? Surrender to God. Say yes to your calling. Sabi mo sa katabi mo, say yes to your calling. Amen. Hallelujah. Kapatid, si Moses, si Paul, nagkaroon sila ng experience, an encounter. It's life-changing. Amen. Tayo din, we too can experience that by choosing to be in God's presence every day. Tayo rin, pwede natin ma-experience yun. Alam mo kung bakit marami pong tao hindi nagpapatuloy yung pagbabago ng kanilang buhay? It's because kadalasan pinipili natin to go out of His presence. Listen. May nasimulan na sa iyo ang Diyos May ginagawa na sa iyo ang Diyos Pero isang araw sinabi mo sa sarili mo, bigyan ko, me time muna ako. Me time muna. Layo muna ako sa church, layo muna ako sa ministry, layo muna ako sa aking gagawin. Me time muna ako, medyo no? So anong po mangyayari? No, we go out of His presence. Hindi mo na i-desire yung presence ng Lord every day. Hindi ka na mag-worship, hindi ka na magbabasa ng Bible kasi mag-me time ka So anong babalik? We tend to focus on ourselves now. No? Kung ano na yung desire mo, kung ano na yung sa sarili mo ng lakas, sa sarili mo ng intellect. So ano po mangyayari sa iyo? Kagaganyan po natin. Then we drift away from God's work of transformation sa buhay natin. Tapos babalik ka ngayon sa status quo. Balik ka uli, default ka uli. That's the problem when you go out of the presence of God. Sasabihin mo, Lord, di mo na ako mag-church. Lord, di mo na ako magsaserve. Lord, mag-ano muna ako, magsasarili lang muna ako. Lord, lalayo muna ako. Doon nagkakaproblema kaya hindi tayo magbago dire-diretso. Kasi umaalis pa tayo sa presensya ng Diyos. Hello? Kaya tayo nag-i-struggle as a Christian. So it is important that we encounter God every day. Pastor Wes? It is important that we encounter God every day. Experience God every day. Sabi mo sa katabi mo, araw-araw mo dapat ma-experience si Lord. Amen. Hallelujah.
May transformation, kapatid, in the presence of God. Because in the presence of God, kapatid, He reveals Himself. And He reveals kung sino tayo. And in the presence of God, doon mo maunawaan yung calling mo. Amen? A person is changed when he continues to walk his life with Jesus. Gusto mo ba dire-diretso na yung pagbabago? Gusto mo ba talagang tunay na pagbabago na, matransform na yung buhay mo? Lumalim ka na, mag-mature ka na. Walk with Jesus every day. Walk with Jesus every day. Huwag kang papayag na hindi mo ma-experience si Lord araw-araw. Have that encounter with God. Amen? Can we all stand up? Hallelujah. There's a song, sabi noon, in the presence of a holy God. Yung song na yun talks about when we are in God's presence, binabago po ng Diyos yung ating mga buhay. Amen? Can we just sing this song? Once again, in the presence of a holy God. In the presence of a holy God. Oh, we bow down. Oh Lord, we adore you. You reveal the secrets of my heart. I am shaken to the core. Cry, holy. And I cry, holy, holy, holy God. How awesome is your name. Holy, holy, holy God. How majestic is. Come on, lift your voice, lift your heart, cry, holy. And I cry, holy, holy, holy God. How awesome is your name. Holy, holy, holy God. How majestic is your name. And I am changed in the presence of a holy. Panginoon, kami po'y lumalapit sa oras na ito sa inyo. Alam po namin, Panginoon, ang tunay na pagbabago ay mararanasan po namin sa presensya mo, Lord. Kami po'y lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. Ano man yung aming mga pagkakamali, pagkakasala, pagkukulang sa aming mga buhay, patawarin niyo po kami. Linisin niyo po ang aming mga puso. Hindi po kami makakapagpatuloy, Panginoon, ng buhay Kristiyano kung kami po'y mamumuhay sa mali. Kaya po, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo. Baguhin niyo po ang bawat isa. Sa araw na ito, Lord, naunawaan po namin, Lord, na sa iyong presensya, Panginoon, pwede kami magbago, pwede kami mabago, Panginoon. Kaya po, Lord, yan po ang aming desire. Magkaroon po kami ng encounter with you.
An encounter that will change our life. An encounter, Lord God, that will reaffirm the calling, Panginoon. An encounter, Lord God, that will reveal your glory, your holiness. An encounter, Lord God, that will reveal our weakness and our folly, Panginoon. Lord, narito po kami. We want more of you, Lord Jesus. Reveal yourself to us. Reveal yourself to us, Lord. Gusto po namin, Panginoon, Lord God, makita ka, makilala ka, maunawaan ka, Panginoon. Gusto po namin, Lord God, laging maging malapit sa iyo. And also, Lord, I pray, Lord God, sa mga tinatawag mo, Panginoon, those who have a calling, Lord, in your presence, Lord God, kausapin mo po sila. Let them know surely, Lord God, that you are the God who calls. Because you have a plan and a purpose for their lives, Panginoon. I-reassure niyo po kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Lord, I pray, Lord God, that every day, Lord God, yan po ang aming isisik. Sisik po namin, Lord God, yung presence mo. Because every day, we need to be transformed. Every day, Lord God, we need to be changed more and more into your likeness. Kaya po, Panginoon, every day, we want more of you, Lord. Salamat po. I bless your children, Panginoon. Lord, let there be a heart hungry for more of you, hungry for more of your presence. Thank you, Lord God. Bless them, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah.